Welcome to Donmar TV News Channel. Paulit-ulit na lang ako, tatanga-tanga rin ba? Sa tingin ko, Madam Robredo, nakuha na ng lahat ng listeners ko. Ikaw baka hindi pa hanggang ngayon. Sino sa inyo hindi nakakuha ng recommendatory? Feeling ko paulit-ulit na ako dito eh. Anak ng tutsa naman, oo. Ano pong popondohan. Kaya po siya na-confuse, merong criteria kasi. Spokes naman, grabe. Diniin nyo man talaga eh, kaya siguro siya na-confuse. Para sinasabi mo, nagmukha siyang tanga dahil dito sa criteria na ito. Na naisip ka, grabe. Huwag naman ganyan, Spokes. Grabe naman kayo makadiin ng pagkakamali ng tao. The following criteria must be observed in the conduct of the HTA, and among others, nakasulat po dito yung safety and effectiveness. Each intervention must have undergone phase 4 clinical trial. Pero hindi po to applicable sa panahon ngayon because nasa EUA lang po tayo. Wala pa pong phase 4 na clinical trial ang kahit anong bakuna. So kung alam mo, yan ang mahirap talaga pagka nagmagaling ka eh. Ha? Siguro nakakita lang siya doon, uy, sabi sa batas na ito. Kunwari ito yung libro. Sabi sa batas na ito. Uy, ito. Oh, kailangan dumaan sa klinika phase 4. Ibig sabihin, kailangan ito ma-aproban. Lahat ng vaccine di pa dumaan sa klinika. Kasi nga minamadali, di ba emergency use nga, te? Kaya nga bibigyan ng emergency use authorization, te. Hindi nga hindi, sa madaling salita, mabilisan nga. Yan gamit yun, te. Ako, eto lang hindi ko alam bakit parang walang nagpapayo kay Leni Robredo. Alam mo, ako, Madam Leni Robredo, hindi ka kaya nilalaglag ng mga kasamahan mo? Kasi feeling ko ginagawa ka nilang tanga. Hindi ka ba nila nilalaglag, pinapayuhan ka ng mali-mali para magsalita ka ng mali-mali at tawanan ka lalo ng tao? Kasi baka pwedeng ganun di ba? Hindi, correct me if I'm wrong kasi binasa mo, hindi mo inintindi. Binasa mo lang. Pambira, sasabihin po niyang mandatory to, wala tayong mabibiling kahit anong bakuna. But the letter of... Malinaw yun. Kung ito'y mandatory dahil kailangan nga ng mga clinical, pang-apat na clinical test, ganyan-ganyan, abay, wala tayong mabibili. Walang ganun. Hindi ba marunong mag-google to? Hindi kaya marunong siya mag-google na alam naman yan, di ba, na ang daming report ng TV dyan na yung mga vaccine, usually 5 years, usually ilang years bago masabi nating talagang totaling okay dahil nga sa it will take, kaya nga noong unang pagpasok nitong COVID, di ba, ang dami nag-iisip na aabutin to ng 5 taon, nag-aabutin to ng ilang pang taon. Pero sabi nga nila, ngayon na yung pinakamabilis na paglabas nitong vaccine na ito. Dahil nga, hindi na pinaabot dyan yun. The law is very clear po, recommendatory, and the spirit of the law, as the primary author of the law, was never to duplicate the function of the FDA dahil ang safety at saka efficacy po, yan na po yung function ng FDA. Isipin mo nagkamali siya, Feeling ko nagkamali ito talaga sobra. Nagkamali siya ng gagamitin itong hitak pa ito na kung saan ang primary author, ito si Spokes Roque. Laglag siya sa bangin Grabe. Hindi ako feeling ko parang may nananadya sa kanya na yung tataniman mo, syempre pag gagalibol ka nga naman, medyo mahina-hina ka nga naman sa kokote, yung kung ano lang i-feed sa'yo, yun lang ang sasabihin mo, hindi mo iniisip, tama ba ito? May mga ganun talagang tao yung mahina utak. Sorry, totoo naman hindi ko sinabing siya, baka lang. Yung mahina utak, kung ano yung i-feed, oo lang siya ng oo. Ay, okay to, okay. Sige, sabihin ko na. Hindi niya man lang inisip na wala naman dumaan doon. Pambihira. Yung emergency use, we are in an emergency situation. The world is in a
dire situation. Kaya nga tawag emergency authority, emergency use authority. Hindi nga niya nakuha yan eh. Kaya alam, Mr. President, bakit ganun? Eh, abogado siya eh. Hindi ko mag-gets eh. Abogado siya. Alam niya dapat to. Ito mga tao, alam yun eh. Yung Emergency Use Authority. Alam nga ng mga tao eh. Kasi hindi, baka lulusot siya eh. Baka lulusot siya dun sa indemnification na agreement na hiningi ng AstraZeneca at saka ng Pfizer. Una-una, hindi yun, yung indemnification agreement na yan, hindi yan requirement ng ating gobyerno. Yan po ay hiningi nitong vaccine company, sila po ang nangingi niyan, kaya natin sila binigyan. Malinaw? So, wag mong i-compare na bakit itong Sinovac walang indemnification agreement. Hindi po yan requirement. Ang requirement lamang po ng ating pamahalaan ay dadaan sila, hihingi sila ng emergency use authority sa FDA. Yan po lang ang requirement. Yung mga humihingi lang yan, yan ang bibigyan natin. Pag meron na sila niyan, okay na po. Nakakaisit na yun. Nakakabobo naman to si Madam Lenny. Sorry pero talaga eh. Wala ngayong may panahon na to go subjected into lengthy examination. The world cannot afford it now. Kaya sabi ko kanina, nabasa ko man rin, pinabasa sa akin. Kaya ko sabi ko, what are you doing? Every time you open your mouth, it seems to be idiotic eh. Alam mo siguro siguro yung mga gabinete ni Presidente natatawa na. Nagpipigil lang. Kung ako talaga nandyan, tatawa talaga ako. Mr. President, wag yun naman ipagdikdikan. Durog na eh. Hindi ka recommendatory nga. If the word recommendatory is made, mag-interface ka ng emergency, then what the hell is the recommendation for when you are facing an emergency? Ma'am. Kaya kung gusto ka magtanong, kung merong wala namang bakuna, kyak-kyak ka ng kyak-kyak. Kyak-kyak ka ng kyak-kyak! Madam Lenny Robredo, kasi kyak-kyak ka ng kyak-kyak! Mr. President, if I were you, bigyan nyo ng vitamins si Madam Lenny Robredo. Meron yun yung brain booster, may mga ganong vitamins eh. Kasi may mga ugat-ugat sa ulo mo na hindi na gumagana. Sinasabi nila yun, may brain booster. Meron ako iniinom nun eh. Yung hindi na gumagana yung ugat-ugat para, alam naman natin, pagka medyo nagkakaedad-edad na, pagka medyo hindi na gumagana yung mga ugat-ugat dyan, painumin ng mga ganong klaseng vitamins. Para mag-function pa yung mga ugat-ugat. At medyo makapag-isip-isip pa ng may logic ba, Nung dala ka ng basket, bigyan ka kitang pera, mamalingke ka ng bakuna. Makikibaka ako. Ano matawag doon yung nakikitaya ka din? Yun. Din ako, mag-contribute ako. At dalhin mo dito sa atin. That is how ako naman, pag nagkamali ako talaga, yung klarong mali, nagsasabi ako na, everybody has the right to commit a mistake. It could be in a very sarcastic way. Wala naman siguro, let me thank again. Mayroong binulong sa akin si Ambassador Wangsilian. Ayaw ko lang sabihin. Pero before we show... Mahuhulaan ko kung ano yung binulong. Hulaan ko tingnan nyo kung tama ako. Before we left the stage, may sinabi siya. He said something to me na very encouraging. And I said, thank you. Alam na ninyo kung ano yan, but I would not want to preempt. I want the benefactor to announce that ginusto nila yan. So, pasalamat tayo. And I said,
itong bilihin natin, maybe we are really the tail ender of this purchasing power of ours. It could be that we are in the last 10, 20, maybe 30. Because wala, ang World Health Organization, which demanded that every country, rich country where the vaccines are manufactured, must contribute. Nag-commit na nga. So, naudyok kahapon. So, that I really wanted to know what was the reason because I cannot. Hindi ako pwedeng magsinungaling bubulahin kayo. Ang sinabi, naudyok kasi sa supply. So, wala talagang supply. I'd like to say again, my dear countrymen, ginusto ko man, sabi ko, buy steel or baro, wala akong makuha. Like to thank the President Xi Jinping. You know, I do not want to grab a credit. The credit is the Filipino people. It inspired us to crank our gray matter between the ears. How really can we master a good plan? Di ba sinabi ko sa iyo, nung pag-constitute ko ng itong task force, di ba sinabi ko sa inyo, tinawagan ko si Xi Jinping. I made a personal call. I told the nation about it. It's not my credit. It's the credit of the people who inspired me to really do something. So sabi ko, Mr. President, my country does not have the technology. We do not have the know-how. I hope that you will not forget us if things go afoul. O, nakita mo yun, nagkukulang-kulang. Yan yung tinawag ko. At President Xi Jinping is listening now. So, President, from the bottom of my heart, and with immense gratitude, I thank you, the Chinese people and government, for being so generous. Palakpakan. Maybe someday I can repay you if I would still have enough time in this planet. Palakpakan. Ayon. Alam nyo, feeling ko yung yung binulong nung ambassador ng China dito sa atin kay presidente, 'di ba, nung nagkita sila doon sa nung pagsalubong. Feeling ko ang binulong doon feeling ko lang naman. Parang sinabi niya doon na ito na yung hiningi mong tulong ng personal sa aming pangulo. Bibibigay niya na. O ito na yung sagot doon sa personal request mo. Kaya parang tinanong niya, nahihiya si Mr. President. Sabi niya ayaw niya ikunin yung credit, pero inulit, sinabi niya pa rin na, 'di ba, nagkakaubusan nga, huwag kaming kalimutan. 'Yun ang sinasabi. Na huwag kaming kalimutan. Ito, kung hindi ang presidente natin nagganyan, baka hindi tayo nabigyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang ating pangulo marunong mag-isip. Alam mo, sa totoo lang, marami nagsasabi na kesyo ganito, kesyo ang China, ganyan, kesyo ganito. Una-una, i-realize natin, kailan ba yung lintik na island na yan napunta sa kanila? Hindi naman sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Pinoy yan. Napunta yung kung anumang island pinag-aawayan dyan noong panahon na yan. Diba, nagkaroon nga ng usapin dyan tungkol dun sa isang senador na nakipag-usap na ilang beses bumalik dyan sa island, sa China na yan para makipag-usap. Ngayon, in everything, timing is very important. Hindi porket panahon mo na, ito'y tama, sasabihin mo na kaagad, ito, gawin natin, ito, digma, ito, ganito.
i-demand natin. Tingnan nyo, ngayong nagkakaproblema tayo sa vaccine, nagkakaubusan, buong mundo nagkakaubusan ito ha. Tanungin ko nga kayo, ilan ang pinrovide ng Amerika sa atin? At ilan ang pinrovide ng China sa atin? And take note, ha? We are not asking na libre sa Amerika. It just provide us something and we will pay. And yet, walang na-provide sa atin. Etong China, hindi lang nag-provide, binigay pa ng libre. So it's, whether you like it or not, madumi ang bibig ni Pangulong Duterte, palamura siya, hindi man siya statement na tinatawag na ganyan. Gayunpaman, nagdi-deliver siya ng pangako. Nagdi-deliver siya ng sagot. Yun ang importante dun eh. Aanuhin mo yung madaldal na yak-yak ng yak-yak nga. Nakatulad nito ni Reni Robredo. Sige nga, madam, kung talagang malapit ka, di ba? Malapit ang liberal sa ngayong Pangulo ng Amerika. Pakiusapan mo nga. O, gamitin mo si Lloyda mo. Tingnan natin, gamitin mo si Lloyda mo, humingi ka ng vaccine. Tingnan ko lang kung bigyan ka. Hindi eh. Ibig lang mang sabihin noon, ang sinasabi lamang naman ng ating gobyerno o ni Pangulong Duterte, wag naman masyado yung porket China. Ilang bansa ho ang nagtuturok ngayon na ang gamit yung Chinese vaccine na Sinovac na yan. Ilang bansa ho ang gumagamit niyan. Balita ko nga even sa Middle East yan ang ginagamit. Bakit? Kasi nga sinasabi nila itong Sinovac na daw na ito ay halal daw ho ito. So ito ang ginagamit sa Middle East. Tapos tayo, panay ang reklamo natin, binigyan na nga tayo. Hindi nyo ba naiisip na isang kalokohan yung ginagawa nating mga Pilipino? Hindi nyo ba naiisip yan? Hindi nyo ba naiisip na napaka-ingrata natin, napaka-negatibo natin? Kaya nga, yung post ko nga, kailan ko ba pinost yung kahapon na ngayon, naisip ko lang. Naisip ko kasi sabi ko nga naman pambihira lang talaga no? Pambihira lang talaga ang ugali ng mga Pilipino. Eto na't lahat, magre-reklamo pa. Sabi nga nila the best vaccine is the one that you have. O kaya nandito na daw na nakaturok. Ha? Mga doktor na ho nagsasabi niyan. At ulitin natin yung 50% na hindi ka lang mahahawa, 50.4% hindi ka mahahawa, maganda na ho yun. Kasi 100%, ulitin natin sa mga hindi ho nakakaalam, 100% na Sinovac ay hindi ka mamamatay sa COVID. 100%. Hindi pa ba maganda yan? Anong gusto mo? 0% o 50% o 100%? Ibig sabihin, ganito lang kasimple ang mga kababayan. 50% hindi ka mahahawa. Would you take it? O gusto mo mahawa ka? 100% mahahawa ka pag ikaw natalsikan ng laway na may COVID. Pero kung nakaturok sa iyo yung Sinovac, 50% malamang hindi ka mahawa. Ayaw mo pa yan? Ano pa? Pag ikaw nahawa, sure 100% di ka mamamatay dahil may Sinovac ka. Ayaw mo pa yan? Ano gusto mo? 0% na mamamatay ka? Ganon? Hindi ko magets Yan ang sinasabi ng mga eksperto ng siyensa. Tapos, tayo, nakarinig ng mga komento mula sa politiko na alam naman natin na kaya nagyayak-yak yan dahil malapit ng 2022, kailangan na nilang umepal. Mas naniniwala tayo doon. Ganito lang yung mga kababayan Ganito Simpleng-simple. Pumunta ka sa magpipishball. Tanungin mo, boss, anong bagay na buhok sa akin?
Tapos kung ano yung sinabi niya, maniwala ka. Kesa sa pumunta ka sa parlor o di kaya sa barbero. At doon mo itanong, ano bang bagay sa akin na buhok? Diba? Siyempre tatanungin mo yung totoong eksperto, hindi yung mga politiko na alam naman natin na meron sariling pang-interes. Isipin nyo, sino yung mga unang nagpa-vaccine? Etong mismo si Dr. Geraldo Legaspi ng PGH. Diba? Yan ang una nagpa-vaccine. Sino pa? Yung isa pang doktor na kilala din. Ayan yung mga nagpapa-vaccine na mga eksperto. Tapos maniniwala tayo sino yung mga nasa pawok sa Twitter na bumabanat. Pambihira kayo. Tanga-tanga ba tayo? Ano ba talaga?